At dahil nga buwan ng pag-ibig ngayon, siyempre may pakilig na message na naman ang Niwi Junior para sa atin. Parang pinoportray talaga nila mga kababayan na silang dalawa ni Ma'am Shi ay nagmamahalan ng tunay at sila ay kakilig-kilig na love team. Kinikilig ba kayo sa kanila? Pero alam niyo sa sinabi niya, parang may makukuha tayong hint kung anong klaseng mga tao ang mga ito or kung anong klase ang kanilang relasyon at kung anong klase ang kanilang mga hilig. Anyway, ayun naman po, nakikita nyo, no? Ito yung isang post at parang iba yung interpretation na nag-share mga kababayan. Alright, Valentine's message ko no ni Niwi or something. Marcos on Valentine's Day. This is from Manila Bulletin. Matibay daw ang kanilang marriage. Matibay daw ang kanilang pagsasama. Strong marriages built on friendship. Bigayan. So kung kayo raw ay nagmamahalan at kung gusto nyong tumagal ang inyong married life, dapat kayo ay parang magkaibigan. Nagbibigayan. Ang sabi naman ng Truth Stream, bigayan ng ano ang pinagbabahaginan? Ano yung sinishare sa isa't isa? Share ba sila saan? Sa pinapangwas? Sa sinusubo? Sa kinakain? Sa kinakamkam? Saan? Saang bagay? Okay. Talagang yung photo pa na ginamit ng Manila Bulletin, yung mga bagets-bagets pa. Bakit ngayon? Kuluntoy na ba? Haggard na ba? Parang nakita ko mga kababayan, open ako kasi parang may ganap kanina si Giwi at parang dry na dry siya mga kababayan. Tuyot na tuyot si Marcos Jr. Hanapin ko yung balita ha. Parang may pinuntahan siya kaninang eksena eh. Hold on, I'm gonna find his photos. Alright. May ganap kanina si Giwi eh. May pinuntahan siyang event. Dali. Okay. Alright. Ang payat niya mga kababayan and also kita doon na parang may nakabukol pa rin sa tiyan niya. Parang meron talaga siyang colostomy bag. Mukhang may mga hanash-hanash. May vlog si Ngiwi. Gusto kong pakinggan pero parang hindi ko type. Pagmamahal ang nangingibabaw sa araw na ito. Pagmamahal ng bilihin. Ayokong pakinggan yung kanya mga message na alam kong kabado yan mga kababayan. Di ba kayo may hawak ng pondo? Bakit kini-question nyo pa ang survey? Bakit nga naman negative? Umaaray sila mga kababayan. Akala ko ba pagmamahal? Ba't kayo umaaray? -3 according to SWS survey. Ang rating ni Ngiwi, samantalang si VP Sara plus 28. Tumaas ang walang ginagawa ang Vice President, nang-aalas lang, nang-ookray lang. May nag-iikot sa Pilipinas, no? Kasi pang-ookray yung Valentine's message ni VP Sara kay Ngiwi tsaka kay Auntie Claire. Abangan nyo yung ating video niya upload mga kababayan na yung kind of a parody lang naman. Supportahan natin ang pang-Alaska ni VP Sara kay Ngiwi tsaka kay Auntie Claire, ha? Malacanang raised questions over the results of recent social weather station or SWS survey showing Vice President Sara's high na satisfaction, kuning. Samantalang si Ngiwi negative. Ayan kanina lang. Wala pang isang araw. Netizens react to Marcos's latest public appearance. Yan nga po mga kabayan. Tuyot na tuyot si Ngiwi. At saka sa damit niyang yan, parang may nakaumbok nga pong colostomy bag sa tiyan niya. Unexplained weight loss, sudden change in bowel habit. Formalin is waving, sabi ng ibang netizen. Formalin? Bakit? Iambalsa mo na? Gravity. Fit to work ba? Tama mga kababayan, FTW, kung tayo man nagtatrabaho sa mga
korporasyon, kumpanya. Tapos may biglaan tayong medical check-up, 'pag bumagsak tayo sa medical, tanggal tayo sa trabaho. So ikaw Ngiwi, fit to work ka pa ba? Siya ba ay binabagabag na ng konsyensya, mga ate at kuya? Saint K is waving. Sabi pa ng isa, Saint Kamatayan? Hi, Cara David. Another wish granted very soon. Yung hiling ni Cara David na mamatay na ang mga kurakot. Ngiwi, ang sakit nito Nang lagpas kalahati ka pa lang ng termino, isinusuka ka ng taong bayan, tapos yung survey mo negative pa. How does it feel? Hindi nyo mabubudol ni Auntie Claire at ni Butod ang taong bayan. Hindi nyo malilinlang sa mga pautot-utot nyo na yun na strong ang inyong marriage. Naniniwala kayo mga kababayan na nagmamahalan si Ngiwi at si Butod? Mamaya sagutin ko yan. By the look, you're almost there. Mukhang papunta ka na sa kabilang ibayo. Sabi siguro, mukhang paibon na. Ano paibon? Hindi ko mabasa, maliit masyado. Anyway, going back doon sa post about sa strong daw na pagsasama ng dalawa mga kababayan. Strong daw ang kanilang marriage. Kung matibay ang inyong pagsasama at ang inyong ang married life nyo, hindi ka dapat haggard na haggard ngayon, Ngiwi. Si Butod naman kahit papano, kahit kuluntoy na at malaki ang tiyan at mukha namang okay pa siya Mukhang hype na hype nga kapag, di ba, sa recent Chinese New Year celebration ng mga incheck sa Pilipinas, dumalo si Butod. Mukhang okay naman siya Pero ikaw, Ngiwi, haggard na haggard. Ano ba ito mga kababayan? Gaba na ba ito? Merese? Karma na ba ito? Bad karma? Or nasa stress na ba siya? Dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ba't hindi mo alam ang gagawin mo? Ang asawa mo, abogada, at mukhang siya naman ang papatakbo ng Pilipinas. Ba't hindi ka kumonsulta sa kanya ng tamang gawin? Sa di umano nga mga ate at kuya, balikan ko lang yung binanggit ko sa ating live sa Princess Maui 1, na di umano, ang original plan ng mga yan ay sa 6 na taon ay yung unang taon ay kamkam. Yung 3 remaining years ay legacy. So ngayong taon onwards, at sa remaining years nila, papaspas sila ng infra, magpapatayo ng mga kung ano-ano mang infrastructure projects, ganyan, bilang pamana, bilang legacy na meron naman siyang ipinagawa na hindi naman masisira, 'di ba, ang reputasyon ng angkan nila. Ay kaso mo, mukhang mas malala ka pa sa tatay mo. Ano ba ang unang impression ng mga tao kapag nababanggit ang Marcos Sr., 'di ba? Diktador, magnanakaw. Kadikit ng pangalan nyo Ngiwi. Kadikit ng apelyido nyo ang salitang magnanakaw at pasista at diktador. Imbes na i-correct nyo ang history, baguhin nyo ang kasaysayan, di ba? Mukhang yun ang gusto nyong mangyari. Gusto nyong ibahin ang mga nakasulat sa textbooks na nababasa ng mga estudyante ngayon. Even yung mga articles ng mga balita noong unang panahon ay nag-martial law nga, tapos di ba, tinake down yung mga media noon. Imbes na baguhin nyo ang pangit na reputasyon sa inyo, mas malala pa ang ginawa mo. Saan na napupunta ang pera ng Pilipinas? Mukhang sa pagnanakaw na lang. Wala kang proyekto. So ngayon, 2.5 years na lang yata ang natitira mga kababayan. No, hindi na nga lang 3 taon, less than 3 years na lang. Saan ang legacy projects mo? Ngayon ka palang gagawa. Ang dapat mong gawin, itinuloy mo na lang yung nasimula ni PRRD Pero hindi biglang nag-hiatus, biglang tumigil, biglang back to zero tayo. Worse, bumalik tayo sa panahon ng mga dilaw mga kababayan. Baha ng korupsyon, baha ng krimen, baha ng droga, baha literal, konting ulan bumabaha. Kahit yung mga lugar na hindi bahain, binabaha na, nagkaka-landslide kasi may mga mina-mina, may deforestation, may illegal logging, illegal mining. Ano ang ginawa mo sa Pilipinas? Sas yayabangin mo kami na strong ang marriage nyo? Kung strong ang marriage nyo, maybe because bumalik yung tibay ng kanilang pagmamahalan kasi hindi na sila hikaw sa buhay. Tama, mga kababayan? Nanagana na naman Kasi nung panahon ni Tatay Digong, si Ngiwi, walang pwesto sa gobyerno, natalo ni BFF Lenny. Hindi naman binigyan ni Tatay Digong ng pwesto kahit na inaawitan nila yung, di ba, yung Department of Agriculture. Gustong-gusto niya maging secretary ng DA or Department of Agriculture nga. Hindi ibinigay ni Tatay Digong dahil di umano, ang sabi ni Tatay Digong, ayaw niya magkaroon ng cabinet member na nyodik.
So, ang sama-sama ng loob yung panahon ni Tatay Digong. Nag-pandemic pa, 2 taon, walang trabaho yung Niwi. Si Butod lang ang sino si Butod? Si Butod lang ang dumidiskarte sa buhay. Ang sabi pa nga po, si Tambaloslos, ang hinihingan ni Butod ng pang-araw-araw nilang gastusin. Ang alam ko nag-aaral pa sa abroad yung mga anak nila, di ba? Oh. So, hirap na hirap sila noong 2016 hanggang 2022. At nung nakabalik sa pwesto, no, muntikan na nga raw yan maghiwalay mga kababayan. Panahon ni Tatay Digong. Kasi nga singiwi, wala namang alam gawin sa buhay, baka pulveron lang ng pulveron, na mayat, na stress, na depress. Hindi siya nagtatrabaho eh. Never naman yatang naranasan niya sa buhay niya na magtrabaho siya. No, pinasok agad ang politics. Alam kasi nilang may pera sa politics. Yun naman ang sabi ni Sandro Marcos eh. Gusto raw ng tatay niya, 'di ba, ningiwi na na pasukin ang music or maybe arts or whatever. Pero ang sabi daw ni Marcos Sr., kwento yata ningiwi kay Charis or kay Sandra. Sandra ba Sandro? Na wag mo pasukin yung mga ganyan, walang pera diyan. Pasukin mo ang politics, nasa politics ang pera. Ay kaya daw pumasok sa politics si Ngiwi. Naging senador, naging congressman, naging governor sa Norte. Wala namang nangyari. Mahirap na bansa pa rin ang Ilocos Norte. Oh. So, ano sinasabi niya strong in marriage? Okay, fine. Ngayon na kayo ang nasa power, malamang na nagana kayo ngayon sa mga napapakinabangan nyo, bukod pa sa power. Kasi saan napunta ang pera namin? Saan napunta ang pera ng Pilipinas? Imposibleng hindi ko ang mastermind nitong iwi. So, dahil nga mukhang marami na, may mga sisingaw. Sumisingaw ang kalokohan, kaya nga nakakagard singiwi, di ba? Kaya natutuyot na mukhang malapit na raw pumirma si Anis. Mukhang malapit nang pumirma ang Bulati. Ewan ko, pinagsama-sama na sigurong gaba ito. Siguro hindi na niya alam ang gagawin. Plus may edad na nga, baka may mga sakit na. Kung hindi mo kaya, merong mandato na magpapatakbo ng Pilipinas para hindi lumubog ang bangkang Pilipinas, bangsang Pilipinas, balsang Pilipinas, kung paano nyo man tawagin. May vice president na magtitimon. Ay kaso mo, dahil nga hayok na hayok kayo at baka ayaw nyo malaman ang inyong ginagawang kabalbalan, ayaw nyong ibigay sa itinalaga ng taong bayan. Kung hindi mo kaya, may nakaabang. At hindi yun ay mandate niya. Hindi yun illegal. Kaya may vice president para hindi magkahetot-hetot, magkandaleche ang Pilipinas. Ayaw mo nga lang ibigay kasi nga hayop na hayop kayo. So, sige lang. I think maniningil naman ang langit, mga kababayan. Maniningil ang tadhana. Sige, Iwi. Siguro hahaba pa ang buhay mo, no? Swerte ka kung matatapos mo ang termino mo. Pero makikita namin kung paano ka matutuyot na parang si Ngoy-Ngoy noon. Na mukhang ginabaan din yung Ngoy-Ngoy, di ba? Yung dilawang presidente bago si PRRD. Naging strong siguro ang marriage nyo dahil nga sagana kayo ngayon, enjoy na enjoy kayo. Yun nga yung expose ni Dean Chase at saka ni Mr. Tubig na milyones ang ginagastos nyo. Tama ba? Totoo ba yan? Bakit tahimik kayo? Ang ginagawa nyo, may ibang, di ba, pinapamass report nyo yung mga pinopost ni Dean Chase patungkol sa pagpapabembang nyo sa Anemika. So kaya na tinatawanan or may pahaging dito yung truth stream eh. Saan kayo, anong bagay ang inyong pinag-sharean, pinaghahatian, at saang bagay kayo nagbibigayan? Sa pagkain lang ba? Sa salapi? Sa power? Or pati sa ginapangpos na banana? So, kung isusubo ni Butod ang banana, isusubo rin ba ni Ngagba? Nagbibigayan sila. Kung uupuan ni Butod ang banana, uupuan rin ba ni Ngagba? Kung uumin at didilapan ba ni babaeng ahas ang sandata, ilololipap rin yan ni Ngagba? Bigayan, hati, hindi pwedeng ikaw lang ang makakatikim, pati ako rin, ganun. Share tayo, hating, oh my God. Ano ang kanilang pinaghahatian at saang bagay sila nagbibigayan? Saan sila nagsishare bukod pa sa datong, bukod pa sa power, mga kababayan? Nagsishare din ba sila ng pulveron? Share din ba sila ng bisyo?
Sa pamatid-uhaw, sa pantanggal kate? Ay, pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.